patay na pilit binubuhay. Ganyan umano ang kalagayan ng higit 96 million pesos na ghost project sa Plaridel, Bulacan na ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, binayaran na noong 2024 pero 3 linggo pa lamang sinisimulan. Si Bernard Ferrer sa detalye. Na ito. Hindi tao to mga taon to. Nanggigigil si DPWH Secretary Vince Dizon matapos silipin ng isang flood control project sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. March 20, 2024 dapat sinimulan ng konstruksyon ng protection wall na nagkakalaga ng mahigit 96 million pesos. Ibig sabihin, may 270 days ang contractor na Wawaw Builders Corporation na tapusin ang proyekto. Batay sa project briefer ng DPWH, natapos ang konstruksyon ng protection wall dito sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan noong June 11, 2024. Pero kung titingnan, maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi pa tapos ang proyekto. Nadiskubre ni Secretary Dizon na 3 linggo pa lang ang aktwal na paggawa sa site ng contractor. Ito'y kahit pabayad na ito ng gobyerno noong July 21, 2024. Lumalabas na hinabol lang ng kontratista ang proyekto ngayong naglutangan ang mga isyu sa flood control. Pinipilit buhayin yung patay. Wala na to ghost project ito Klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol ngayon. Papanagutin ng DPWH ang mga opisyal ng kagawaran na sangkot sa pag-aproba ng proyekto na sina JP Mendoza, Bryce Erickson Hernandez at Henry Alcantara na dating 1st District Engineer ng Bulacan. Irerekomenda ni Secretary Dizon ang summer dismissal o agarang pagtanggal sa serbisyo ni Alcantara. Sisimulan na rin ang proseso ng summer dismissal kina Hernandez at Mendoza. Isasampa rin ang mga kaukulang kaso laban sa 3 sa Office of the Ombudsman. Papatawan ng lifetime ban ang Wawaw Builders at ang kanilang mga affiliate. Parehong hakbang din ang gagawin laban sa SYMS Construction Trading na sangkot umano sa ghost project sa Baliwag, Bulacan. Irerekomenda rin ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nasabing kumpanya sa Department of Justice. Sa mga DE, Assistant DE, engineer dito sa DPWH na kakonsyaba dito at sa mga kontraktor, ganun din ang gagawin natin sa iba. So simula pa lang ito, no? And hindi tayo titigil. Para hindi na maulit ang insidente, hihingi ng tulong sa Secretary Dizon sa mga dating kalihim ng DPWH, gaya ni na Jose de Jesus at Rogelio Sinson, para makabuo ng mas mahigpit na safeguards sa implementasyon ng mga locally funded projects. Nakapagsumiti na ng courtesy resignation ang karamihan sa mga opisyal ng DPWH bilang bahagi ng paglilinis sa hanin ng ahensya. Kasama rin sa pinagsusumite ng resignation ang mga Assistant Regional Directors, Assistant Bureau Chiefs at mga Assistant District Engineers. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.